Independent control o individual control. Bawat kontaktor ay may sarili nitong stop-start button, kaya't maaaring i-operate ang bawat isa ng hiwalay at hindi nakadepende sa pagkakasunod-sunod ng operasyon ng iba pang kontaktor. Ang ganitong uri ng control ay karaniwang ginagamit kung nais mong magkaroon ng flexibility at independent operation para sa bawat load. Madalas itong ginagamit sa mga application tulad ng industrial equipment control, lighting control, halimbawa, large warehouses, stadiums, o street lights. Motor control, halimbawa, water pumps, fans o blowers, irrigation pumps, grain dryers. Pwedeng magdagdag ng kahit ilang kontaktor sa ganitong setup, basta't sinusunod ang tamang electrical design at kapasidad ng system. Walang limitasyon sa bilang ng kontaktor, basta maayos ang design ng electrical system. Ipapaliwanag ko ang mga symbols ng diagram kung paano ito basahin. Ang diagram na ito ay tinatawag na control circuit. Ito naman ay tinatawag na power circuit, control circuit. Ang symbols na ito ay tinatawag na circuit breaker ng control. Ang symbols na ito ay tinatawag na emergency stop. Ginagamit ito sa oras ng emergency para patayin ang buong system. Ang tatlong symbols na ito ay tinatawag ng stop push button normally close contact. Ginagamit ito para patayin ang circuit sa pamamagitan ng pag-press ng button. Ang tatlong symbols na ito ay tinatawag na start push button normally open contact. Ginagamit ito para mapagana ang circuit. Ang tatlong ito ay tinatawag na auxiliary normally open contact ng tatlong kontaktor. Ito ay tinatawag na holding contact o maintaining contact ng circuit. Kung pansin mo, may mga taging ang mga contacts. KM1, ito ay makikita sa contactor 1. KM2, ito ay makikita sa contactor 2. KM3, ito ay makikita sa contactor 3. Ang tatlong symbols na ito ay tinatawag na holding coil ng tatlong kontaktor. Bawat terminal nito ay may nakasulat na A1 at A2 na makikita mismo sa tatlong kontaktor. May tagging din ito na KM1 at KM2 at KM3 bilang represent ng contactor 1, 2 and 3. Ang tatlong symbols na ito ay auxiliary contact normally close ng overload relay. Mag-open lang ito kapag may ma-detect na overcurrent sa circuit. Ito ang magbibigay protection sa buong circuit. Ang tatlong symbols na ito ay light indicator ng tatlong kontaktor. Gumagana ito kapag naka-on ang tatlong kontaktor. Ito naman ay light indicator bilang alarm o may fault sa system. Marahil nagtaka ka kung bakit isa lang ang alarm. Medyo masikip na kasi sa spasyo kaya naiisip kung isa na lang. Ang ginawa ko na lang ay nakaparalel ang tatlong contact normally open ng overload relay. Mag-close lang ito sa oras na may fault alinman sa tatlong kontaktor. Power circuit, ang tatlong symbols na ito ay circuit breaker ng tatlong kontaktor. Ang tatlong symbols na ito ay ang mismong tatlong kontaktor. Ang tatlong ito ay tinatawag ng overload relay ng tatlong kontaktor. At tatlong motor represent as load pero sa actual ay ilaw lang ang aking ginagamit. Ang operation ay ganito, dapat naka-on muna ang lahat ng breaker. Kapag pinipindot ang unang start push button, ang unang kontaktor ang gagana. Sabay na mag-close ang auxiliary contact na ito bilang holding contact, mananatili sa close position ang contact na ito para mag-energize ng tuloy-tuloy ang holding coil ng kontaktor. Ang proseso ay kapareho lang din sa pangalawang push button at pangatlo. Ang actual na operation ay ganito, kapag i-press ang unang start push button gagana ang unang kontaktor. Kapag i-press ang pangalawang start push button gagana ang pangalawang kontaktor. Kapag i-press naman din ang pangatlong start push button gagana din ang pangatlong kontaktor. Kapag nagtitrip o may fault na na-detect ang overload sa contactor 1, automatic na mag-off ang buong circuit ng contactor 1. Malalaman mo ito na may fault dahil nakapatay ang light indicator ng contactor 1 at gagana ang fault light indicator. Hindi ito mag-on hanggat hindi malalaman ang sanhi ng fault.
Hindi basta-basta i-reset ang overload kapag hindi na-confirm ang sanhi ng fault. Kung pangalawang overload naman ang magtitrip, ganun din ulit ang proseso. At kung pangatlo ang overload ang magtitrip ay ganun din. Kaya tinatawag ko ito na independent control dahil in any order mo siya makokontrol. Pwede mag-umpisa sa pangatlo, pangalawa o alinman sa tatlo na gusto mong i-on.